Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat na ako'y nagagalak na tayo po'y muli ay pinagtagpo ng Panginoon na sabi niya nga sa Panginoon 3:30 sa Rebedyo nagkakamali na walang anumang bagay na mangyayari kundi sa kapahintulutan ng Panginoon. Ngayong hapon na ating banal na hapunan, isa sa mahalaga na gawain po ng Panginoon. Gagarap ko po yung chance na makapagpasalamat po sa Panginoon sa pag-ingat paggabi niya sa aking buhay, sa aking pagtatrabaho. Ako'y nag-iisang buwan na ako'y nagtatrabaho, no? At nandun yung pag-ingat, paggabay ng Diyos, no? Na hindi niya ako pinapabayaan kahit nung nakarang linggo. Sabado pa lang, nung ako'y umating ng gawain sa Panginoon, nung ako'y naulanan, talaga yung Diablo, talaga naririnig niya yung mga sinasabi mo. Gawin mo nung Sabado, ako'y pa ako noon. Tapos pagdating ng Sunday, nagkasumama yung pakiramdam ko. At pagdating ng Monday, nandun. At ako'y tinaglan ng lagnat. Sabi ko sa Panginoon, as in talaga na, nalalata yung buong katawan ko. Sakit talaga nun, nilalagnat talaga ako. Ayun, nag-pray ako sa Panginoon na hindi pwede na ako'y matagal na magkasakit dahil yung mga bagay ako kailangan tapusin gawin. At ipapasalamat ko sa Panginoon na yung araw na yun na ako'y nilagnat ay ako'y nananalangin sa Panginoon nung kinagabihan, naranasan ko yung kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Gawad ang tao. Alam niyo yung instant healing na nanggagaling sa Panginoon na ikaw na nanampalataya, nagtitiwala sa Panginoon, no? Nanalangin ka sa Diyos, amen, na kayang-kaya kang pagalingin ng Panginoon. Alam mo yung pananampalataya na yung pananampalataya, yun yung katiyakan sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nabuhat ang tao dito. Amen? Nananampalataya, nagtiwala lamang po ako sa Panginoon, no? Kasi nung Monday, hindi ako nakapasok. Sabi ko, hindi talaga ako papasok, magpapahilot ako. Kailangan ko magpahinga. Kailangan ko ipahinga yung katawan ko kasi lagi akong puyat dahil night shift nga po. Huminga ako ng tawad sa Panginoon sa lahat ng pagkukulang ko. Naghambal ako sa Panginoon. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung kinagabihan na yun, naranasan ko yung kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Hindi ko inuuling ng Sunday, okay pa ako. Gumulat ako, kinabukasan may lagnat na ako. Pero pa man ay napakabuti pa rin po ng Panginoon, no? Na talagang nararanasan po natin. Hindi lang po sa akin at paging sa akin tingnan po sa bawat isa natin po nararanasan ng Panginoon. At ngayon po, samahan niyo po ako na basahin ang pangako ng Panginoon, no? We believe in my heart na may sasabihin po ang Panginoon. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na lumayo. Amen. Ang sabi po dito sa Isaiah 46, verse 3, tayo po makikinig at uunawa sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Ang sabi niya po rito, makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong mga buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen. Verse 5. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako maitutulad? Mayroon pa bang makapapantay sa akin? Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Napakaganda po na sinasabi ng Diyos. Amen. Sa bayang Israel, church ng para po sa mga bago, sa mga di nakakaalam po, ang bayang Israel po ay isa po sa mga bayan na pinili ng Panginoon. Kung tayo po'y nagbabasa doon ng salita ng Panginoon, ang kanyang sa Bible, mula sa Genesis, sa Lumang Tipan,
amen, na alam naman po natin na ang bayang Israel ay sila po, amen, yung pinili ng Panginoon, no? Na nakita po natin dito, no? Na sinasabi po ng Panginoon, no? Na sila po yung mga bayan ng Diyos na kanyang pinili, na kanyang tinawag. Anong sabi niya? Makinig kayo, lahi ni Jacob, kayong mga nalabi sa Israel. Kayo'y inilagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong pangbuong. Amen. Napakasarap po na sinasabi ng Panginoon, no, na sa ating po, no, we are spiritual Israelite church. Kung paano po pinili ng Diyos ang bayang Israel, ay tayo din naman po na sumusunod, naglilingkod sa Panginoon, ay tayo rin po ay pinili ng Diyos. Amen. Tayo po, kung paano po tinawag ng Diyos ang bayang Israel, kung paano po pinili ng Diyos ang bayang Israel, tayo din naman po ay pinili ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Na nangako siya na, amen, hanggang sa pumuti ang ating buhok at tayo tumanda, naroon yung pag-ingat at pagsama ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo, church, no, sa aming mga kabataan, itong pangako ng Panginoon, napakasarap. At maging naman po sa ating mga nagdadalaga, ng mga nagbabataan, amen, na may mga uban na. Ang napakaganda na po ng pangako dito ng Panginoon na sa aming mga kabataan, na sa aming murang edad na nakilala po namin ng Panginoon, na sumunod po kami sa salita ng Panginoon, napakasarap na ngayon pa lamang yung future ay inihanda na ng Diyos sa aming mga buhay. Nabuhatan tayo dito. Pinuhin mo, nangangako sa iyo ang Diyos. Amen. Jeremy. Amen. Junel. Amen. Hanggang sa pumuti ang iyong buhok at ikay tumanda. Anong sabi ng Panginoon? Iingatan ko kayo. Amen. Nasa napakabuti ng Panginoon kasi no, alam ng Diyos, hindi no, sa ating pagsunod po sa Panginoon, habang tayo naglilingkod sa Panginoon, habang tayo sumusunod sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, yung mga mabuting bagay ay hinihanda na po ng Diyos para sa inyo. Nagawang tao. Malakas po na palangpa! Nakapag-abot mo yan lang. Alam niyo, church, na napakasarap na merong Diyos na nangako na sa ating mga buhay, no, na lalo na sa ating mga edad na ng mga 60. Alam niyo, church, no, yung mga uban na yan, wag mong kulayan. Alam mo ba, karangalan ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? Yung mga pagin mo sa buhok, sa inya ng pagpapala ng Panginoon. Bakit? Binayaan ng Diyos na yung edad mo na makatungtong ka sa ganyang edad. Labatan tayo dito. Amen? Walang masama po. Amen? Naalala talaga ako. No, na yung puting buhok, no, andyan. Di talaga maiwasan yan eh. Kahit pagkulay ko buwan-buwan, next month nandyan na naman yan. Amen? Totoo. Naalala ko yung nanay ko, no, sabi niya kulayan ko daw siya. Minsan, hindi na ako marunong magkulay. Pero sa Diyos mo ang magkulihan, no, na yung mga bagay na yan, no, sa ating mga nagdadalaga, amen, na mga bata pa yan. Si Mama Dun, 16 lang yan. Amen? Amen. Now, talagang nakikita natin na church, makita po natin yung pangako dito ng Panginoon. Amen. 14 lang, 14. Amen. 14 na, amen. Nakita po natin dito yung pangako ng Panginoon na isa lamang po yung sinasabi rito ng Panginoon na kahit tumanda ka, na kahit walang tao bagay, mahal sa buhay ang kumalinga sa iyo. Kahit iwan ka man ng maraming tao, nangangako ang Panginoon na sa pagtanda mo, kasama mo siya. Nagawa ang tao dito. Church! Nangangako ang Panginoon na hanggang sa pagtanda mo, iingatan ka niya, pagpapalain ka niya, sasamahan ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Nagawa ang tao dito. Amen. Nagpapawisan na? Wala pa. Amen. Kung tatagumpayin ka na, church, alam mo yun, no, yung mga nakakapos sa atin ng mga
elders, kahit no, nakita po natin sila nandyan, giniti-ngiti lang yan, no? Tatawa-tawa lang yan, pero sa likod niyan, maraming dala-dala yan. Marami silang iniisip, marami silang inaalala. Pero dahil sila po'y naglilingkod sa Panginoon, alam niyo, church, yung benefits na naglilingkod ka sa Panginoon, kahit may problema ka, nagagawa mo pa rin bumigay sa harapan ng Panginoon. Amen? Bakit? Yung kagalakan na ibinigay sa iyo ng Panginoon ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan dito. Amen? Hindi po. Ang sabi sa book of John, na yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay hindi po yung kapayapaan na gaya ng sanlibutan, na gaya na ibinibigay ng sanlibutan. Bakit? Yung kapayapaan, yung peace of mind na ibinibigay ng Diyos, yun yung kapayapaan na nararanasan mo habang naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Bakit? Kahit may problema yung pamilya mo, pinipili mo pa rin makaupo dyan. Kahit patong-patong na yung mga lalahanin mo, yung bigat mo, patong-patong na yung lahat ng mga bayarin mo. Pero dahil merong Diyos na nangangako, amen, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya mapabayaan, amen, magtiwala ka lang, managpalataya ka lang sa Panginoon, church. No, lalo na sa aming mga kabataan niya, church, no? Share ko lamang po, no, na itong pangako ng Panginoon, ito lamang po yung ginawa kong buhay. Amen. Yung nilakaran ko, no, na sa aking paglilingkod sa Panginoon, naranasan ko yung mga mabubuting bagay, na yung mga bagay na hindi ko hiniling, pero binigay ng Panginoon. Amen. Church, may mga bagay na minsan nasasabi mo, Lord, hindi ko ito hiniling, pero binigay. Amen. Nasa ating buhay po, church, no, nangangako ang Panginoon, no, sa ating mga nandoon yung pagsama, yung paggabay po ng Panginoon, church. Anong sabi niya sa Isaiah 44 verse 22? Sinabi ni Yahweh, tandaan mo, Israel, ikaw ay aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin. Hindi kita kalilimutan. Amen? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Hindi ka na kalilimutan. Kahit no, iwan ka man, kalimutan ka man ang mga mahal mo sa buhay. Church, alam po natin, no, na aminin po natin na ang realidad ng buhay. Minsan, pamilya mo pa, hindi ka magawang kalingain. Minsan, no, sa ating mga buhay, ito yung realidad na minsan na hindi natin maranasan yung mga pamilya natin, parang tayo lang mag-isa. Pero nangangako po ang Panginoon, ang sabi niya, nilalang kita upang maglingkod sa akin, hindi kita kalilimutan. Hindi. Church, ikaw na lingkod ng Panginoon. Lingkod ng Panginoon na nagtitiwala, nananampalataya at patuloy na lumalakad sa kalooban at nais ng Panginoon kahit kailan hindi ka niya lilimutin. Malakas sa balakad ko hanggang nakapot hanggang langit. Church, amen. Napakasarap po ng pangako ng Panginoon, church. Kaya na sa ating mga kabataan, no, kung nangangako ang Panginoon, ang sabi niya hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pumuti yung buhok mo, iingatan ka niya, aalagaan ka niya. Church, tayo mga kabataan, minsan no, sa ating mga buhay, minsan napapaisip ka na lang, ano na ako, konti na lang, lalagpas na ako sa kalendaryo. Amen. Minsan nasasabi mo, konti na lang, 30 na ako. Parang minsan iniisip mo, ganito na yung edad ko, wala pa akong pamilya, wala pa akong anak. Hello, church! Amen, hindi mo kailangan mabalisa sa maraming bagay. Ipagkatiwala mo sa Panginoon dahil alam niya yung gagawin sa buhay mo. Amen. Minsan, no, kaya hindi ko totoo yung sinasabi ng mundo. No, ano yan? Diba minsan yung magulang mo, anak, ilang taon ka na, anak? Amen, paano yung pagtanda mo? Walang mag-aalaga sa'yo, walang kakalinga sa'yo. Hindi totoo yan. Meron akong Diyos na pinaglilingkuran. Siya yung mag-iingat, siya yung mag-aaruga, siya yung mag-iingat sa akin. Amen. Meron Diyos. Amen. Pero
wish, baka di na mag-enjoy naman ang masama. Amen. Napakasarap po na mabuhay na malaya. Napakasarap po na mabuhay na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Yung church na ito naman po yung pangako ng Panginoon. No? Na sa ating buhay. Nangangako po ang Panginoon no, na yung pag-ingat, pagsama, paggabay ng Panginoon, yung pagkalinga niya, amen, ay sa iyo at sa akin. Ikaw na lingkod niya, na patuloy na nagmamahal at sumusunod sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. At ibibigay ko po sa susunod na tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.